Update sa voters registration at online voting at counting system contract ating tatalakayin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon sa buong mundo. Good afternoon po. Director, malapit na po ba nating maabot ang 3 million voters na target po natin sa halalan? At kumusta po ang pagpaparehistro sa ngayon? Malapit-lapit na rin po, Ma'am Nina, no? Out of the 2.8 million po na applications na tinanggap ng COMELEC mula noong February, ay 1.2 million na po dito ang bagong botante at may nalalabi pa po tayong 5 buwan at umaasa po kami na sa bandang gitna po ng 5 buwan na yan ay sisipa po ang bilang ng mga bagong botante mula po dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan abroad na ang taya po namin ay nasa 15 milyon na po sila dyan sa iba't ibang parte ng bansa. Kung maabot po natin itong 3 million, no, ilang botante na po ang kabuuan nito sa susunod na halalan, itong additional 3 million voters na ito? Or sabi niyo 2.8 so far? Matatandaan po natin, Ma'am Nina, nung 2022 elections, tayo po ay nasa 68 million. Inaasahan po natin na aabot na po tayo sa 71 million registered voters po sa May 12, 2025 elections po. Ayan na, sa magandang balita yan, sir, no? At malapit na nating maabot ang target. Sa ibang usapin naman, Director, kailan naman po plano ng COMELEC na isagawa ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa mga nais kumandidato sa midterm elections? Anumang oras po ay maaari nang ilabas ng Commission and Bank ang aming pong calendar of activities para sa 2025 elections. Unang-una na po dito at sinasabi na po namin ang filing po ng ating certificates of candidacy mula po senador hanggang sa ating mga local government officials, pati na rin po yung certificate of nomination and acceptance ng mga party list nominees ay gagawin sa October 1 to 8. Ito po ay itong 2024. Sa loob po ng araw na yan ay magaganap lang din po at papahintulutan lang COMELEC yung pong pagsasubstitute sa mga magwi-withdraw. Ibig pong sabihin, pwede pong mag-withdraw at magpalit ng mga substitute candidates sa pagitan lang din po ng October 1 to 8. Kung ang isang kandidato po na may political party ay mag-withdraw October 9 onwards, hindi na po ito papahintulutan na mapalitan pa o masubstitutan pa ng iba pang kandidato. Alright. Ano rin naman po ang ginagawang paghahanda ng COMELEC para sa barangay at SK election sa susunod na taon sa gitna ng isinusulong sa Kamara na postponement po nito? Tama po, Ma'am Nina, no? Alam po natin na dalawang halalan talaga ang magaganap sa 2025, yung May na national local elections at walang 5 buwan ay yung December po na barangay at sangguniang kabataan elections. Dahil po umiiral pa rin ang batas at desisyon ng Korte Suprema doon sa Makalintal versus COMELEC, kailangan ipatupad ng COMELEC ang halalan sa December 2025. Sa umiiral po na usapin tungkol sa pagpapaliban ng halalan, kinikilala po namin ang kapangyarihan ng ating Kongreso at Ekutibo na magpasa ng batas na maglilipat sa 2026 o iba pang petsa yung halalan na ito. Kinikilala rin po natin na talaga naman kung nung naghalalan tayo ng 1 taon at matatapos ang termino nila by December next year, ay lumalabas po talagang halos 2 taon lang ang termino. Kinikilala rin po natin, Ma'am Nina, na naging mahigpit na po ang pamantayan sa pagpapasa ng batas patungkol sa postponement ng halalan dahil nga po sa desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus COMELEC. Sa isang banda po, sa parte ng COMELEC, ay malaking kagaangan po ito kung maililipat kahit ilang buwan lamang po sa 2026 yung barangay at SK elections. Dahil po sa ngayon na hindi pa kami tapos maghanda sa May elections, kami po ay kasabay nang naghahanda para sa barangay at sangguniang kabataang elections. Isa pa pong epekto nito, Ma'am Nina, kung sakali po talaga tayo sa 2025, yung period po ng pagbubukas muli ng registration para sa sangguniang kabataan at iba pa pong magka-qualify na botanteng Pilipino ay maaring maging maikli lamang. Siguro po mga 10 araw lang yan. Pero kung maililipat po ng 2026 ang halalan, ay mas mahaba po yung period na maibibigay natin para makapagparehistro yung sangguniang kabataan at yung magka-qualify pang barangay voters na mga bago po. Okay, dito naman po sa voting and counting system contract, kumusta na po ito? Ilan na po ba sa ngayon yung mga final bidder na napili para gamitin sa darating na halalan?
Sa ngayon po, patungkol sa internet voting o yung tinatawag nating online voting and counting system, ay patuloy pa rin po ang post-qualification evaluation. Hindi pa po tapos ang proseso ng competitive public bidding. Wala pa pong recommendation ng ating Special Bids and Awards Committees na wala pa rin pong dinidesisyon ng ating Commission and Bank. So pagkatapos po nito, kung sakali mo po magkakaroon ng rekomendasyon, ang pinal na magdidesisyon po sa rekomendasyon na yan ay yung Commission and Bank. So malalaman po natin, mai-award ba dun sa lowest calculated bidder na si SMS Global at Sequent yung kontrata sa internet voting, o sila'y madidisqualify at lilipat tayo dun sa ikalawang nagsumite ng mas mababa po na bid po dito sa ating OBCS. Director, sa ibang issue naman po, puntahan lang natin itong issue kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ano po ba ang lumabas sa inyong records tungkol sa kanyang kandidatura nitong huling halalan? At naisumite niyo na po ba ang mga records ni Mayor Guo sa Senado? Opo, nakapag-comply na po ang COMELEC doon sa mga ni-require po na dokumento patungkol sa naturang mayor po. Tatlong bagay po ang nakita namin dito sa bagay na ito. Una po, nung nag-file po ng application for registration as voter po si Mayor Guo sometime in 2018, ay lumalabas po na wala pong nag-oppose sa kanyang application for registration. Ganon din po ang nangyari nung siya po ay tumakbo, nagsumite ng Certificate of Candidacy noong 2021. Wala pong natanggap ang COMELEC na either na petition for to cancel or deny due course to the COC kung meron mang material misrepresentation mismo doon sa Certificate of Candidacy, at wala rin pong natanggap ang COMELEC na petition for disqualification na kung may question, kung may kulang ba sa kanyang kwalifikasyon o merong naka-attach sa kanya na disqualification. At hanggang pangatlong bagay po, na hanggang sa matapos po ang halalan at naiproklama siya, wala po kaming natanggap na election protest o petition for quo warranto na maaring mag-question sa kanyang pagkakahalal, pati na rin po muli sa kanyang qualification. Kaya nga po nung naiproklama po ng COMELEC si Mayor Guo, siya natapos na po ang jurisdiction ng COMELEC dahil po yung kasunod na parte, yung pag-oath at pag-assume sa office, labas na po yan sa kapangyarihan ng COMELEC. Okay, so kung meron pong mga mapatunayan kung sakali na may naibigay siya o naisumiting mga peking dokumento po sa inyo, paano po yan? Ano pong maaaring maging parusa sa kanya kapag napatunayan po na meron po siyang naisumiting peking dokumento? Dalawang bagay po ulit, Ma'am Nina, wala pong kapangyarihan ng COMELEC na manghingi ng anumang dokumento pa bukod sa Certificate of Candidacy. Ang kapangyarihan lang po ng COMELEC tumanggap, ministerial, at wala po kami karapatan magtanggi o kaya po ay i-prescreen o evaluate ang tinatanggap naming COC. Kung matatandaan nyo nga po na noong panahon ng 2013 ay ginawa ng COMELEC na sa lahat ng COC ay tatanggapin lang namin kung merong kalakip na negative drug test certificate. Inakyat po ang COMELEC sa Korte Suprema at natalo po kami. Ang sabi po ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ng COMELEC at walang basihan sa batas na maghingi ng karagdagang dokumento. Kaya po talagang Certificate of Candidacy lamang. Patungkol po dito, kung meron na under oath po ang ating COC, kung mapapatunayan pong siya ay nagsinungaling o lumabag sa kanyang sinumpaang salaysay, maari po siyang masampahan ng kasong perjury pero hindi na po sa COMELEC. Ito po ay maisasampa sa mga regular na korte. At kung sakali naman po merong material misrepresentation sa kanyang COC o hindi siya nagsabi ng totoo sa mga bagay na dapat ay idinilagay niya sa kanyang COC, maari po siyang masampahan ng kaso dito po sa COMELEC o kaya po sa regular na piskalya ng kasong tinatawag natin na election offense sa paglabag sa material misrepresentation sa COC. Sa ngayon po ay inuulat namin, wala pa po kaming natatanggap na any complaint or petition patungkol po dito. Kasama po ba dito yung mga birth certificate, Director Laudianco? Paano kung sa birth certificate, kunyari lang sakali, hypothetically, mali po or nagsinungaling siya doon sa birth certificate, wala pong liability dyan po sa COMELEC? Wala po kasi kaming nire-require na birth certificate at bawal po kaming manghingi ng birth certificate. Wala po yan sa kapangyarihan namin. Talagang kami po ay tumatanggap lang ng COC. At any rate po, dun sa pag-a-apply po kasi mukhang nabalitaan ko po na siya po ay nag-late registration. May mga sinumpaan po siya dyan patungkol sa ating civil register. Kung sakali man po na mayroong question, ang may jurisdiction po niyan ay hindi na COMELEC at regular courts po ito. By the way po, may isa pa po kaming nakita dito na pamamaraan kung sakali mang merong gustong mag-question. Ito po ay tinatawag na petition for quo warranto. Ngunit again, hindi na po sa COMELEC ito pa-file. Ito po ay pa-file sa ating mga regular na korte.
Tanong po mula kay Jean Mangalus ng Inquirer, iniimbestigahan na daw po ba ng COMELEC ang legitimacy ng mga dokumento ni Mayor Guo noong kanyang kandidatura? Bagamat wala pa pong formal na pahayag dito ang komisyon, kami naman po ay laging nag-check ng ating mga dokumento na tinatanggap. Kaya nga po nung kami po ay pinatawag ng Senado at nahinga ng dokumento, ay agad-agad naman po nakapag-comply ang COMELEC dito. Patuloy naman din po namin tinitignan kung mayroong mga nalabag sa batas at hinihintay din po namin kung mayroong magsasampa ng kasong election offense at makakaasa po kayo kung meron man po magpa-file ng verified complaint, ito po ay agad na diringgin ng COMELEC at susulong ang ating tinatawag na preliminary investigation. Meron naman pong tanong dito si Patricia Lopez ng IBC 13. Alam naman po na ministerial duty nyo ang pagtanggap ng mga nagpa-file ng candidacy. Can you walk us through the COC filing? Ano po yung mga kasunod na process ng COMELEC sa mga gustong kumandidato? Ganito po yan. So sa lahat po ng mga kandidato ay naglalabas po ng guidelines ang COMELEC sa pamamagitan ng isang resolution kung saan sinasaad una sino yung mga magpa-file, kailan ito gagawin at saan-saang opisina tatanggap ng iba-ibang certificates of candidacy. Magkakaiba po kasi ang venue ng certificate of candidacy tulad ng para sa mga national position gaya ng presidente, vice presidente at senador ang tumatanggap po niya ng main office. Para naman po doon sa mga panglalawigang posisyon, ang tumatanggap po niya na ay ang opisina po ng COMELEC sa aming probinsya at ganoon na po pababa sa mga bayan at sa mga lungsod na tinatanggap naman ang mga iba't ibang local officials. Pagkatapos po naming matanggap ito, wala naman pong ginagawang pre-screening ang COMELEC dahil ito po ay labas sa aming kapangyarihan. Ang ginagawa po ng COMELEC, naglalabas po kami ng certified list of candidates na ipinapaskil sa lahat po ng opisina ng COMELEC. Ano ang purpose nito? Ipakita sa lahat ng tao na ang mga taong nabanggit ay nagsumite ng kanilang COC at ngayon po pwede nang simulan natin ang pagsusuri at pananaliksik sa kanilang pagkakatao kung dapat ba natin sila iboto o hindi. Ikalawa po, dahil sa tayo'y automated elections, isinasama na po natin ang pangalan nila sa balota, ipinapaskil po natin sa ating website nang sa gayon muli makita ng ating mga kababayan sino-sino ang mga kumakandidato. Nang sa gayon patuloy po ang pagsusuri at pananiliksik sa mga kandidatong umaharap sa atin bilang panghuli. Yung pong ating voters information sheet na kung saan binibigay kada botante at sinasabi kung saan po tayo boboto, nakasaad din po dyan ang mga national at local candidates sa kanilang direktoryo para po malaman muli sa huling pagkakataon sino ang mga bobotohan, sino ang mga kumakandidato at kung gusto po nilang mag-file ng iba't ibang kaso, cancellation of COC, disqualification kung meron mang dapat ika-disqualify, kung nuisance man o nang gugulo lang ng halalan, ay pwede po at mabibigyan ng pagkataon ma-file ito sa tamang opisina ng COMELEC. May sunod na tanong pa po si Patricia Lopez. Ano po ba ang standards ng COMELEC para ma-approve ang candidacy ng isang nag-file? Ang ating pong COC ay hindi po ina-approve ng COMELEC. Dahil nga po sa batas, ministerial po ang duty, wala po sa iisang ahensya, wala sa COMELEC ang sinasabi nating administratibo na mag-a-approve, mag-i-screen. Kung sakali man pong may question sa mga COC na maaari pong i-request sa COMELEC, dahil ito naman po ay public documents, ito po ay dapat ma-question sa pamamagitan ng isang petisyon. Bakit? Kasi po merong tinatawag tayong determination of facts, merong tinatawag tayong applicable laws, at sa huli, ang desisyon po, whether ng COMELEC o ng Korte, ay parang lumalabas na judicial decision at humusga batay sa mga ebidensya. Hindi po uubrang COMELEC lamang ang magde-decide dito. Kung matatandaan nyo rin po, Ma'am Patricia at Ma'am Nina, sometime in 2016 po, nagkaroon po ng question sa isang kandidato sa pagkapangulo patungkol din sa kanyang citizenship, patungkol sa kanyang pagkakapanganak, surrounding ng kanyang pagkakapanganakan. Ano po ang nangyari? Hindi uubrang COMELEC lamang ang magdidesisyon, kailangan mag-file ng desisyon, nagkaroon ng hearing at ultimately, ang desisyon po ng COMELEC sa petisyong ito ay umakyat pa sa Korte Suprema. So yun po ang ating proseso at due process pagdating sa COC. Last question po from Patricia Lopez of IBC 13. Sa side po ng COMELEC bilang main election body, may power po ba ito na mag-recommend upang may mapalitan sa way po ng pag-file ng candidacy, pati na rin sa qualifications for filing? Meron naman po at kami naman po ay nagpapasalamat sa ating both houses of Congress, sa Senado at sa ating House of Representatives
dahil sa tuwing may isinusulong po ng mga bills para mapabuti at mas mapasaayos ang ating halalan, ay sinasama po lagi ang COMELEC bilang resource persons. At kami nga po ay ini-involve pa bilang kapahagi ng kanilang technical working group. Ito po, dito po namin ibinibigay ang mga hakbangin at ang mga naranasan namin tulad ng pang-aabuso doon sa substitution. Kaya nga po may mga bills ngayon na nagpipinalize na doon sa pang-aabuso sa substitution. Hinirekomenda rin po namin katulad ng pagkagawa bilang election offense ng pagiging nuisance candidate dahil inaabuso po ito na meron tumatakbo na nuisance candidate kapalit tas biglang papasok yung totoong kandidato. Sumuporta rin po sa ilang mga bahagi po ng alternative modes of voting na mapapakita naman po mapapabuti para sa ating vulnerable sector. So sa lahat po ng pagkakataong ito, kami naman po ay tinatawag Kongreso at nakikibahagi po kami sa proseso ng pagpapagawa ng batas po. At dahil po sa isyong ito, ano po ba ngayon ang mga hakbang ng COMELEC tungkol sa assessment at malalim na pagsusuri sa mga susunod po na kandidato? Siguro po sa isang banda, Ma'am Nina, naging mas lalong bukas ang isipan ng ating kababayan na talagang dapat sinusuri natin ang mga kumakandidato sa harapan natin. Sa parte naman po ng COMELEC, makakaasa po kayo na mas pag-iigtingin po namin ang proseso ng transparency sa paraan. Yung pong mga magre-request ng kanilang mga certificate of candidacy ay madali pong maipoproseso ng COMELEC yan dahil meron na po kaming tinatawag na Freedom of Information Manual. Ikalawa, makikita nyo rin po na mas maaga namin maipapaskil ang mga pangalan ng mga kandidato sa aming website nang sa gayon mas maraming taong makaalam, mas maraming taong makapanaliksik. Bukas na rin po ang aming mga modes of filing natin dito katulad ng electronic filing sa mga kaso para doon sa nais mag-question sa pamamagitan ng petition for disqualification, cancellation of COC o kay nuisance candidate ay madali pong makapag-file ng kaso dito sa COMELEC nang sa gayon madinig ng maaga, maresolba ng maaga at by the time na mag-iimprenta po tayo ng balota by December or January, malinis na po ang ating balota. Wala ng nuisance candidate, tapos na ang mga disqualification at natanggal na ang mga tao na dapat kansilahin ang COC. Bilang panghuli na lang po, may paalala po ba kayo sa ating mga kababayan, sa mga botante at sa mga kandidato? Sa ating pong mga kababayan, dalawang bagay po. Tuloy-tuloy po ang ating voters registration hanggang September 30 at hindi lamang po dito sa Pilipinas namin hinihikayat. Hinihiling po natin na ating mga kababayan dito hikayatin ang kamag-anak at mga kaibigan sa ibang bansa na magrehistro po para sila'y makaboto sa overseas voting natin na ang gagamitin na po natin next year. Internet voting na po tayo madali, lalong-lalo na po ang ating mga kababayang marino. Kahit nasa barko, basta may internet, sila'y makakaboto, madidinig ang boses nila. Ikalawa po na hinihiling po namin, samahan ninyo po ang COMELEC habang kami naghahanda sa susunod na halalan. By June po, ipapakita namin via live stream ang pagsasagawa ng makina doon sa Republic of Korea hanggang sa madala sa Pilipinas. Bubuksan namin ang aming warehouse, magla-live stream tayo. Tignan nyo po kung paano po kino-configure, kino-customize ang ating mga makina. Samahan ninyo po kami for the first time sa loob ng ating warehouse nang sa gayon, kabahagi po ang bawat Pilipino sa paghahanda para sa halalan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections o COMELEC.